kapatid. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapatan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Maganda po ang hapon sa inyo. Unahan ko na yung mag-a-announce mamaya. Alam kong i-announce na meron tayong bagong grupo ng choir na nagmumula sa kabilang ibayo. Sila ang tinatawag na MFC, meaning ay Missing Families of Christ. Missionary Families of Christ. Hindi na po sila bago sa akin kasi kasama ko sila sa Diocese of London. Yung iba ay taga-Archdiocese of Toronto. Mga sosyal sila. At ganoon din po, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain ang aking introduction kasi baka may susunod na schedule ulit ang Spanish community. Kung wala, okay naman. Gusto mo simulan ang aking homily sa pamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng isang hindi ko sasabihin napakapait na karanasan. Muntik na maging napakapait na karanasan. Sapagkat nung bata pa ako, siguro mga 11 years old siguro ako, na talagang mga relihiyoso kami. Lalong-lalo na pag may prosesyon. Sa panahon ng Mayo, anong meron tayong prosesyon? Flores de Mayo o Santa Cruzan. Sumasama ako sa mga ganyan. Kasi pagkatapos ng prosesyon, may biskwit. Diba? So, may biskwit, may candy na nakabalot. Pagkatapos ng prosesyon, kaya kailangan sumama ka muna sa prosesyon. Hindi ka pwede mabibigyan pag hindi ka sumama. So, sa simula ng prosesyon, bibigyan ka rin ng ilaw o ng sulok. Sa amin sulok. Na paminsan nakalagay sa bote ng gin. Ano yung gin? Anong meaning ng gin? Iniwan at kasasaktan. Joke lang. Hindi ba yung kasama? Kung hindi tapos merong nilalagay na parang trapo na pinasok lang sa bunganga ng gin. Tapos may gas sa loob ng gin. Tapos babalik na rin mo para pumunta yung gas para pag sinindahan mo, may ilaw ka na. Kung hindi naman, kawayan. Diba? So, nagkataon na binigyan ako ng ilaw para sa prosesyon. Dahil sa kalikutan ko, hindi ko alam kung bakit naisip ko yun. Habang nagprosesyon, may nadaan kaming bahay na medyo mababa lang ang bubong. Sinusubukan ko na pailawan yung bubong. Mabuti na lang sumigaw yung aking auntie at tinawag ako, "Ronnie, anong ginagawa mo?" At biglang napaatras.
Kung nagkataon, ako ang pinakabata yatang arsonist sa aming bayan dahil sa ganung pangyayari. So, hindi nga nangyari ang lahat ng iyon. Subalit patuloy ang prosesyon. Pagdating sa chapel, yon ang walang tigil na sermon ng aking auntie. Mas mahaba pa yung sermon kaysa sa prosesyon. Unfortunately. At bakit ko ito sa inyo ibinabahagi? Kung babalikan natin yung Ebanghelyo, ito ang sinasabi ni Jesus. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Kaya naalala ko yung karanasan ko noon. Sabagat ang ating tema ngayon ay paalala sa ating lahat, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Sabi ng auntie ko, ang tandaan mo, ilaw lang ang ibibigay, hindi sunog. Kung nagkataon, sunog siguro ang ilang bahay doon sa amin. Ito'y napakagandang paalala sa ating lahat na maging ilaw. Tandaan nyo, hindi sinasabi ni Jesus ngayon na kayo'y maging ilaw bukas, paminsan-minsan, kung may okasyon. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ito ay nagsimula nung tayo ay binyagan. No?